Alright, LS Vlog reaction video time mga kaibigan. Ito na, Israel at Amerika ipinakita ang pwersa. Pilipinas magtatayo ng military base sa Ayungin Shoal. Ito ang nagtitrending ngayon sa social media. Mga idol at kabayan, Amerika at Israel ipinakita kung bakit sila ang nangungunang mga bansa pagdating sa paggawa ng mga kagamitan sa pangdepensa. US Army AH-64 Apache inilunsad ang Israel's Spike-NLOS anti-tank missile upang wasakin ang tangke ng kalaban. Alam niyo ba mga kabayan na meron din ang Pilipinas ng ganyang uri ng mga missiles? Alamin, Israel muling ipinakita ang bagsik, mga talalang Hamas pinasabog. Mga miyembro ng Hamas sumuko sa Israel Defense Force. Amerika muling pinabagsak ang attack drone at anti-ship ballistic missile sa Red Sea na inilunsad ng Houthi mula sa Yemen kahapon habang babala ng China sa Pilipinas. Wa-epek, Pilipinas gagawa ng permanent military facility sa Ayungin Shoal. Wow na wow! Ito ang mga impormasyong ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Oh, yan ang maganda mga kaibigan. Magtatayo ng military base sa Ayungin, okay? Wow na wow! Huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Alright, Good News Philippines! Ipinakita ng Amerika at Israel ang bagsik ng kombinasyon ng kanilang mga kagamitan sa pandigma sa pamamagitan ng US AH-64E attack helicopter at Israel Spike-NLOS anti-tank missile. Ipinakita ng US Army sa kanilang pagsasanay kung gaano ka-epektibo ang naturang missile na inilunsad upang wasakin ang isang tangke ng kalaban. Ito na ang magiging mangungunang anti-tank missiles na gagamitin ng Amerika sa kasalukuyan. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, isa ang Pilipinas sa maraming mga bansa na gumagamit din ng naturang Spike-NLOS missiles. Oh, ibig sabihin meron na talaga, okay, ang Pinas. Okay, kabilang na dito ang mga multi-purpose attack craft, AW-159 Wildcat helicopter at ang pinakabagong fast attack interdiction craft missile o Sharlag Mk5 ng Pilipinas na gawa din sa Israel. Yan dami ah. Dami ah. Yan ang isa sa maraming dahilan bakit gawang Amerika at Israel ang karamihan sa mga nagugustuhang military defensive platform na binibili pa ng Armed Forces of the Philippines dahil sa matibay at subok na. Israel muling nagpakita ng lakas, mga tanan ng Hamas sa kanyonet. Bakit kaya ang Pilipinas bili lang ng bili? Okay? Yan ang unang tanong eh. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng sarili natin? Isa lang yan ang kasagutan mga kaibigan. Kaya ang Pilipinas bili ng mga kagamitan sa mga military kasi nga Pilipinas dahil pira. Oh, continue lang ha. Minasak ng Israel Defense Force. Actual na video, panoorin. Bakit ka gagawa, okay, ng mga military weapon kung mayroon ka naman pambili? Oh, continue lang. Oh, nga no. Wasa ko. Binanata ng Amerika at Israel ang Gaza. Sabog. Durog ang Hamas. Mga kaibigan, durog na durog ang Hamas ngayon. Pati Gaza, wasak. Okay? Oh. Grabe itong balita na ito. Sobra na ang nangyayari sa Earth mga kaibigan. Gera dito, gera doon. Tensyon ng China, wa-effect. Ipinakita naman ng Israel Air Force sa isang video gamit ang kanilang fighter jet kung paano nito winasak ang attack drone na inilunsad ng kalaban. Oh. Ay, yung ano. Hamas, tuloy ang pabagsak, parami ang sumusukong miyembro ng Hamas sa Israel Army sa Gaza. Actual na video, panoorin. Nako. Dami, libo yata ito ah. Hamas. Sabi nga nung hostage na hinostage ng Hamas nung pinalaya, interview, sabi ng hostage, yung buong Gaza daw, lahat daw dyan, terrorist na. Sabi ng hostage, ng babae. Oh, continue lang ha. Yun ang nakita niya. Nako, ay dami oh. Diyos mio, maribar. Kung akala ng Houthi, mapapantayan nila ang puwersa ng Amerika ng kakamali sila, kahapon, ika-28 ng Disyembre taong kasalukuyan, muling pinabagsak ng isang barkong pandigma ng dagat ng Amerika, ang isang attack drone at isang anti-ship ballistic missile sa Red Sea na inilunsad ng Houthi mula sa Yemen. Okay, yung update nga pala mga kaibigan yung nagtatanong kung yung Houthi kasi
hijack o ng barko. Kung nakalaya na daw ba yung mga Pilipino na kasama doon sa barko. Okay, hindi pa yata. Yan ang pagkakalam ko. Hindi pa. Yung mga seaman na sa barko na kinuha ng Houthi. Hindi pa. Pero ito na nga ngayon, ang pinaka-latest. Iniulat ng Amerika na wala namang natabong pinsala ang 18 mga pangkomersyal na barko na naroon sa lugar. Itinapakita ng Amerika kung gaano ka-importante ang kanilang presensya sa lugar upang siguruhin ang kaligtasan mga sibilyan sa Red Sea. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan, matapos ang paulit-ulit na mamala at pagbabantak ng China sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea, hindi natitinag ang ating bansa. 关言论纯属不实炒作， Ako dumali. 菲方不顾中方 Tatagalogin ko ang sinabi ng Chinese. The Philippine side ignore the repeated dispute from the Chinese side. This was from the Chinese side. 一再劝阻， Waipik, ibig sabihin, waipik ang mga kwan. 执意派船闯入中国仁爱礁临近海域，还以挑衅性的方式冲撞中国海警船，并导致剐蹭。这种行径是非常危险的，也是极不专 Dumali 业。 naman ito. 中国海警依法采取必要措施予以规制，完全合理合法。中方始终致力于通过对话协商解决分歧，共同维护海上的稳定，但也不会对菲方一而再、再而三的挑衅滋事坐视不管。 Mas lalo pang nanindigan ang Marcos administration na hindi natatakot ang Pilipinas na manindigan ng West Philippine Ay, Sea tama lang. Kasi nga sariling teritoryo. Bakit matatakot? Continue lang, ha? ay atin to upang palakasin ang ating presensya sa mga nasasakupan ng Pilipinas. Magtatayo ang bansa ng permanenteng pasilidad sa Ayungin Shoal. Hindi ito drawing mga kabayan. Ayun lang nga. Baka naman drawing lang ito. Itong picture na pinakita, drawing lang ito. Pero yung plano, ito na yan. Okay, continue lang, ha? Ang pondo para dito ay kasama na sa 2024 national budget. Isang pagpakita na hindi Yan, tayo importante, takot at pondo. kayang diktahan ng China kung anong dapat nating gawin sa West Philippine Sea. May tanong ang ating kasamahan sa media na si Nel Maribuhok ng UNTV. Tanong po niya, ano po ang masasabi ng AFP sa panukala na pagtatayo ng permanent structure sa Ayungin Shoal kung saan sinulong ng ilang mambabatas ang 100 million pesos budget para rito? Laki. Siguro po pag paplanuhan pa yan kasi it should be an interagency program kasi ang na-mention po na structure is para siyang shelter para sa mga fisher folks and therefore it will involve different government agencies. Now, kami sa AFP will be ready to undertake or to perform our tasks that will be given in the implementation of that project. Budget is a very responsive budget. Maganda po ito dahil malaki po ang dinagdag namin sa social services, sa DSWD, sa TUPAD. Dapat yan talagang budgetan ng malaki. Huwag lang dugasin. Yan ang mahirap dyan. Okay, continue lang, ha? Ng dole Pero yung budget, ay pwede. for, of course, emergency hiring of our kababayans, of less fortunate kababayans, lalo na sa mga emergency response. Nagdagdag po tayo ng pondo dyan. Dinagdagan din po natin yung defense budget para sa Coast Guard, sa Navy, sa Air Force, Army, to be able to help Pati sahod, doblehin na. us protect the West Philippine Sea and the rest of the country. So we're very happy with this budget. Talagang sa Kasama tingin yan siguro. ko, this is one of the most responsive budgets and progressive budgets of our country in a while. Kasi nga mga kaibigan, kung magtatayo ka o kay ng base, military base sa Ayungin, kailangan importante talaga dyan yung budget, okay? Kung ngalngal tayo ng ngalngal, bago walang budget, wala, drawing lang yung mangyayari. Continue lang, ha? Tama ito. Yung sinabi nito, kailangan budget, lakihan. Alam mo na. Sa security cluster, umabot ng almost 10.2 billion. We're buying 3 big ships for the Coast Guard. And ang plano po namin ni Presidente, kausap po si Pangulo, ang plano po, gawin po natin ito dito sa Pilipinas. So there's an Australian company that builds Australian Navy ships, Austal. They're based in Balamban, Cebu. They're looking to be awarded this budget for ship construction. Para sa ganun, Pilipino na po ang gagawa ng mga barko na magdedepensa sa West Ay, Philippines. tama nga naman. Dahil alam mo ang Pinoy mga kaibigan, magaling talaga yan. Okay? Kaya lang kulang nga talaga sa budget.
Dapat naman talaga yung mga warship natin gawang Pilipinas. Okay, hindi na kailangan bili ka ng bili. Kahit marami kang pera, okay, tulad din sinabi ko, maraming ang pera. Kung yung made naman, made in ibang bansa, pangit din pakinggan. Maganda yung made in Philippines. Okay, continue lang Hindi niya sir dun sa sinasabing labito or may labito ba si Presidente? No, I don't know. Ano sabi ni Santos sa akin? Wala. Historically din wala pang idea. If he doesn't tell me, if he doesn't say anything, I wouldn't know myself. But sir, kung wala pa siya, I mean, are you hoping na sana wala mabito ang Pangulo? Yung body language naman ni Ma'am Mina, Secretary Mina, the DBMs, parang wala naman. Okay, alright. Patapos na yung mga kaibigan. Okay, yun na nga. Israel at Amerika ay pinakita ang pwersa, okay, doon sa Houthi at Hamas. Okay, ganun ang nangyari. Pilipinas magtatayo ng military base sa Ayungin Shoal. Ito kaya ay tuloy na, pero kulang pa sa budget. Okay, inaaprubahan pa siguro. Pero sa tingin ko naman ay tuloy ito ngayong 2024. Okay, hanggang dito na lang mga kaibigan. Ano masasabi nyo? Bahala na kayo. LS Vlog. Reaction lang muna tayo ngayon. Subscribe. Thank you.